Duha ka pundok ang miduol karon kang Hesus, na ay sakop sa pundok ni Herodes o naapoy sakop sa pundok sa mga Parisiyo. Kining duha ka mga pundok dili ni sila amigo, mga magkasumpaki ni sila nga grupo, apan niining higayuna nagkahiusa sila pagduol sa kang Hesus, not for a good purpose but for a bad one. Gusto nila nga isud sa laang si Jesus, gusto nila nga bitkon si Jesus aron nga naa sila'y ikasumbong kaniya o anaa sila'y kay gayunan sa pagpahilom kang Jesus. Kaya ang pagtulunan ni Jesus, tamaan man yun sila, Parisiyo o kaning mga naasa kang Herodes nga pundok, tamaan yun sila. Busa miadto sila aron pagpangutana kaniya. Gitugot ba sa atong balaod o wala ba gitugot nga magbayad kita og buhis ngadto sa emperador sa Roma? Kay sa ila ang mga Hudiyo theocratic form of government. Buti pasabot nga God is their only king and only to God that they should give this tax. Mao na sila temple tax o guban pa nga mga taxes. Mao na nga they have to give God 10% of their income, of their harvest, or whatever they produce. They have to give as a form of tax to the Lord. Ngutana sila nga, o yun ba, sa atong balaod, mabayad ta nga to sa emperador, sa Roma o taxes. Mingon si Jesus nga, nganong inyo magyukong bitkon, nganong inyo magyukong isod sa inyong laang, pakita ko kwarta. Tagaan sa sinsiyo, a Roman coin. Unya, kinsa maning naong, o kinsa maningan, mingon sila sa emperador, ang Caesar Augusto. Okay, ihatag na to kang Caesar ang iya ni Caesar. O ihatag na to sa Dios ang iya sa Dios. So, kanira ba, ato ra ba ni silang i-misinterpret? Ato ni dayon kita nga mubasa, nga wa ta kasabot sa context, ato dayon nga i-misinterpret. Mayngon ta nga worldly affairs for the government, spiritual affairs for the church. Di na siya maong ipasabot ha, basig parehas po ta ng uban nga basag Bible out of context, so we cannot understand. Ingon si Lord kay ang iya tubag ang di siya mabitik, sige, give to Caesar what belongs to Caesar. Ingon si Lord nga kay iya man ang kwarta ngadto sa kuan kang Caesar, hinumdumi, we are not citizens of this world, but we live temporarily in this world. Sumura ba o ka nang nag-rent ba? O, naka din nagpuyo, mubayad yung ka. Singon si Lord, okay, pay taxes to Caesar. Give your support to the government. Be a good citizen of the country. Be a good one. Follow the law. Give to Caesar what belongs to Caesar. It does not mean only taxes. Give to Caesar what belongs to Caesar. No? Nag-involve na po siya o being a good citizen, kinahanglan magpuyo nga malinawon, puyo nga subay sa balaod ni ining atong katilingban, mao na siya. But there is one thing nga dili nato masabtan, nga give to Caesar what belongs to Caesar. So, ingon ani, tungod kay kining mga government officials, mao ni sila ang mag-guide sa worldly affairs. Mao ni sila ang mag-guide sa atong civil society. We do not only give to them money. We give to them most is our voices. Ang atong mga tingog ba, mao ni atong gihatag ngadto nila aron sila kahatagan og power. Diba? Mo bitaw nga pag-abot sa election, powerless na silang tanan. Wa na sila'y gahom. Ang nasa current nga kuan kanang opposition mang-resign para nga mupapili. So powerless na silang tanan. So ang una natong gihatag ngadto nila is our voice, ang atong boto.
Unya, ikaduha nga atong ikahatag kanila nga the best is our mga sugyot, ang atong mga ideas, ang atong mga komento. Kay aron ang mga leaders magiyahan. Kay kung di ta motingog, dili sila masubay unsay panginahanglan sa tao nga ilang alagaran. Kay kung sila rin maghuna-huna, mga bright, mampud na sila. Sila rin maghuna-huna. Okay, kanana naamasab sila huna-huna. Sila rin mo tanaw na to. Naapo sila perspective. Apan ang ilang perspective might not be fitting to the perspective of those in. Mo na nga kinahanglan mo musulod ditong dapita. Kay sige ratag ka ng pananglitan, sige ratag himo og mga proyekto, pero dili din na mao panginahanglan sa ubos. So mao na nga kinahanglan ang atong dili lang kwarta, taxes, ang atong boto, ang atong tingog ihatag ngadto nila. Mao na nga kinahanglan mutingog ang civil society. Mutingog kung doon na mga kakulian sa ilang pagpangalaga at kung doon na korupsyon, mutingog ang civil society. Dili kay mutak-umra. Sige karon, na magyudagang na-involve anang mga flood control. Sige, naibalita gahapon, dito, gidakop na po itong usa ka senador, nawa ra bagyo ni say kanang bill kining ito plunder case. Napay daghan dak punonon. So, sige, ibaw man na siya. Kana bito, aron di sila mahidangat anang dakpon, di sila mahidangat anang ma-involve sila sa corruption, ang nindot, ang civil society will guide them. Kana bang muhatag sa sugyot, muhatag sa tungtingog, kaya aron maghuna-huna po na sila, mao di ay ni ang gikinahanglan sa ubos, dili di ay kaning atong giplano or para ma-enrich ang ilang plano aron ang pagdapat sa proyekto sa ubos mas haom sa panginahanglan sa katauhan. So give to Caesar what belongs to Caesar. But ingon si Lord, give to God what belongs to God. Now karon kanang naong nga naa sa kwarta kang Caesar sa government, ihatag na nga to sa iya. Apan ikaw nga nagunit sa kwarta, you are the image and likeness of God. Give to God your ultimate worship, your ultimate obedience, your ultimate service, your ultimate faith. Adto sa Ginoo. Kay kanang naong dinha, di ba mga tanga, God created man and woman in His own image and likeness. Even the emperor belongs to God. So, earthly pangang pagsulti o kanang kalibutanon, sige, ihatag nga to kang Caesar. But remember, even Caesar belongs to God. So, our ultimate obedience, our ultimate faith, our ultimate nga worship belongs to God. Dili kang Caesar. So, mauna nga, the civil society must be guided by the divine law. Must be guided by the moral law. Sama ng moral law. Sige, tag-memorize anang 10 Commandments. Mao na yung moral law. Mag-guide sa ato. Mao na nga ang matag gobyerno sa mga kanasuran, musunod ni ana, kay ang tao, ang kalibutan, iya mas Ginoo. Ang tao, kibuhat sa Ginoo. Busa ang tanan, musunod sa mando sa Ginoo. So, mao na nga, give to Caesar what belongs to Caesar. Dili lang taxes ha. Apil ang imong boto, apil ang imong tingog, imong maayong mga sugyot. Apan karong panahon na, kung musugyot ka, nga dili mo haom sa ilang huna-huna, i-bash dayon ka. Karong panahon na, kung muhatag kag sugyot, musuwat ka sa imong social media, nga wa sila kauyon, ay tabangan ka o pamaak sa ilang mga trolls. Mao na din ang dapita, and that makes our society evil. Kaya ang nagpuyo sa atong society, demonyo na, dili na Ginoo. Ingon ana gani atong kuan na wala na si Lord sa ang iyang presence ni sa atong katilingban kung ingon ana ang atong nasinati karon. So tungod kay naaman ni naghari maning mga ingon aning mga buhat nga dautan, ang Ginoo maningil man gyud na. Maningil gyud na, balag tago-tago ta in the beginning, pero ingon pa si Lord, oy, walay aso nga makumkum.
ang baga dili pwede kumkumon kay init kaayo. Ang aso dili makumkum, busa karon maingon ta nga maybe politically driven ang panghitabo, apan moingon puta in the other side basig mao na ning panahon nga gitagal sa Ginoo nga managot ang atong mga political officials sa ilang paglimbong sa katawhan nga ilang gipanumpaan nga alagaran.